Marapat lang na itaas ka namin sa aming buhay. Araw-araw, oras, bawat oras, kahit sa aming paghinga, we feel your presence, Father God. Father God, maraming salamat po muli sa buhay na patuloy na pinagkakaloob ninyo sa amin. Only this is a big blessing to us. Hallelujah. Muli, kami po ay mapagbigyan ng isa pang araw upang ma-acknowledge namin lahat ng bagay, mapamaliit, malaki, sa kahit anumang uri ng buhay. It's all glory to you, Lord God. Sa inyo po lahat nagmumula pati ang aming kalakasan, ang aming kaisipan na pumunta sa church like a door na pinagpusan niyo po sa amin. Kayo din po nagbigay sa amin ng kalakasan na may dala ang aming mga sarili sa aming church. It's all glory to you, Lord God. Father God, today we continue to pray. Patuloy kami pakasamahan ng Banal na Espiritu na siya magtuturo sa amin mula sa aming worshiping hanggang sa aming mga pagdarasal hanggang sa mga lingkod niyo po sa mga oras na ito. It's the Holy Spirit. We acknowledge, Father God, na kami ay fall short. Talagang wala kaming kayang gawin kung sa aming pagsarili kaisipan lamang. We fall short, Father God. Kaya we continue to pray na kayo po ang mag-administer sa amin. Patuloy na manahan sa amin sa buhay. Sa aming harapan, sa aming likuran, sa buong kongregasyon, every corners of this church, it's the Holy Spirit will administer, Father God, we pray. And in the name of Jesus, we command all of the wrong emotions, lahat ng maling emosyon, lahat ng evil infirmities, lahat ng magdideceive na gawa ng tao ay we cancel it, we destroy it in the name of Jesus. Wala namang makakapagulot sa aming gawain dahil alam namin protected kami in the name of Jesus. Muli, Father God, we continue to pray. Anoint us, sanctify us today. Ang aming mga puso at isipan, higit sa lahat ang aming mga bibig, lamisan mo po ito, Father God. Naway hindi pang sarili emosyon lamang ang aming mga sasabihin, kundi ito po lahat ang galing sa inyo. Kinakansel namin ang mga malilikot na isip in the name of Jesus. Naway, lahat ng ito ay mag-glorify ko. It's only you, Father God. It's all about you today. It's all about you. Father God, I pray this congregation for bountiful blessings. We just need to obey so that the blessings will be received. We just need to obey. We acknowledge that you are our Lord and Savior, Jesus, buhay namin. Father God, thank you
for this privilege na kami muli makapagdasal sa inyo. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, lahat ng lugar ay napapahitulutan makapagdasal. Sa mga oras, Father God, we thank you for this moment. Father God, bless our worship team na magdadala sa amin sa inyo. Father God, nagbibigay sa amin ang tamang kasipan to worship you, to glorify you, to magnify you. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. This is what we pray for this moment. In the name of Jesus, I speak healing. In the name of Jesus, I speak wisdom. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Amen.
po eh. May kabati po kami. Nakabawi po tayo. Hinilig ko. Ang dami po natin. Ang saya pong tingnan. Ang makita po na muli natin. Mukha kasama ang bawat isa ngayong umaga. Amen. Dahil tayo sa mga naman natin ang Panginoon at alam natin walang imposible sa Kanya. Purihin, aawitan ulit natin siya today. This morning, alam ko, deserve ng Panginoon yan ngayon. Yung mga boses ninyo para sa Kanya. Amen.
Praise the Lord, amen. Napakabuti ng Panginoon. At minsan pa ibinigyan na tayo ng pagkakataon na kasama sa Kanya. Kumusta po ang inyong pakiramdam? Biglang nawala yung mga alalahanin, yung puso natin ngayon, biglang nawala yung mga daladala natin, pagkakit natin ngayon, puro na lang yung pasasalamat at kagalangan. Amen? Amen. Yan po yung natural po na pagpapahilo ng Diyos sa atin sa lahat ng ating mga pinagdaan ng sakit, pait, yung mga balisa natin, yung doon ko lang isip natin for the last 6 days, tapos pagdating na yun, parang wala naman na. Parang nakikita tuloy natin lahat ng ating mga lalahanin. Wala naman talagang dahilan. Amen po ba? Yes. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon na itinuro niya sa atin kung paano ang sumamba. Amen? Ang daming ginagawa ni Lord pagka tayo sumasamba, lahat po na relasyon mo. Amen? Amen po. So, purihin ng Panginoon. At dahil napakabuti ng Panginoon, deserve din niya po na ibalik natin sa Kanya kung ano yung nararapat sa Kanya. Kanina, yung pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Ito naman po sa ating mga tinatangkilik, yung mga binigay sa atin ni Lord financially, ibalik naman natin kay Lord kung ano yung nararapat po sa Kanya. At ating pinatawagan po ang ating magandang Ate Tess de la Rosa. Kaya po, ang ganda ng ngiti ni Ate Tess. Yan. Siyempre, maganda yung sinabi niya. Ayan. Nakakatawa po yung sinabi ni Ate Eddy kanina na masaya tayo ngayon dahil napakarami. Na-miss ko po kayo. Kayo na-miss niyo kami? Parang may inaayos naman yata. Na-miss niyo po ba kami? Sige na nga. Okay. Tayo po ay dadako ngayon sa offering. Ating bubuksan ating mga Bible sa Malakay 3:10. Malakyas. Sibasahin ko na po. Ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ito po upang matugunan ang pangangailangan sa ating templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi bubuksan ang mga dumawa ng langit at ito sa inyong masaganang pagpapal. Naiintindihan po? Nagkalimangan po. Okay. Kanina natutuwa rin ako sa sinabi ni Ate Ebig na napakasaya dahil napansin ko, wala pa kayo, nalungkot kami. Bakit po? Wala kayo eh. Kaya kailangan magpanalanginan tayo. Kaya pa ako sa offering nga, nagsasalita lang ako. Magpanalanginan tayo, magpalakasan, para pagdating ng araw, sama-sama tayo nagkakasiyahan, malungkot pagka wala yung isa. Malungkot kapag wala yung iba. So kailangan ipanalangin ninyo ang bawat isa na magpatuloy hanggang sa dumating ang Panginoon. Tayo po mag-offering na. So, sabi ni Lord, akin kung sasabihin, hindi ko ako may sabi ng Panginoon na sabi niya, ibigay natin ng buo ang ating mga ikapo o yung tithes and offering na tinatawag. Bakit po? Sabi, dahil daw po, upang matugunan ang pangangailangan sa ating templo. So may purpose si Lord kung bakit inuutos niya na ibigay natin ang buong buo. Hindi bawas. Hindi bawas dagdag. Buong buo. So alam niyo na po Tagalog naman, hindi po mahirap unawain. So, utos ni Lord, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa templo niya. Gusto niyo po bang maganda ang templo ng Panginoon? Huwag natin ipagkait at ibigay natin ng buong buo ang ating mga ikapo. Para, sabi nga, minsan nagagalit nga si Lord kasi doon sa mga bahay natin, pinagaganda natin yung bahay natin, pero yung bahay
bahay ng Panginoon dapat maganda. Sino po ang payag na maganda ang bahay ng Panginoon? Pakitaas mo ako ng kamay. So, alam niyo na. Alam niyo na, ha? Okay, tayo manalangin tayo lahat ay tumayo. At mananalangin tayo. Amang Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa oras nito na masaya po namin ibabalik ang mga pasasalamat sa pamamagitan ng mga sahod namin, pinatanggilit namin sa buhay, dahil ikaw ang may sabi na amin pong ibalik ang para sa iyo ng buo-buo Panginoon. Salamat po. Masaya po kami magkakaloob, masaya po namin ibibigay sa basket na ito. Hindi lang pasasalamat dahil napakabuti mo sa amin. Pagpalain ko po ang bawat isang maghahandog at magkakaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po tayo lahat ay magkagalit sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magbukas po kayo sa akin sa aklat ng Exodo, Kabanata 40, mga talata 34 at 35. Book of Exodus, chapter 40, verse 34 and 35. Ganito po ang sinasabi. Ang ulap at ang tabernakulo. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaniningan ng Yahweh. Hindi makapasok si Moses pagkat nananatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ang alwalatian ng Yahweh. Purihin po ang salita ng Diyos at iwelcome po natin ang kanyang Pastor Albert Capita. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Walang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na muli kami nakikipag-iig sa inyong banal na presensya sa umaga. Nausap po kayo sa puso ng bawat isa at kayo ang laging maluwalhati at masunod ang inyong dakilang kalooban sa buhay ng bawat libre na ginagawa. Kayo po ang maluwalhati. Kayo po ang maitaas. Kayo lang po ang dapat mabigyan ng napakakasapangal at napakalaking pasasalamat namin na meron Diyos kami na patuloy na gumagabay sa buhay namin magmula ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming sabot na langin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po namin ang Panginoon kahit kayo makakaupunan. Dati pong binasa kanina ang ating topic na pag-aaralan at pag-usapan, when God dwells among us. Kung ang Diyos ay siyang sumasama sa atin, naninirahan sa atin, at siyang gumagabay sa atin para nasa natin ang lahat ng bagay, hindi lang kapayapaan, hindi lang kalakasan, napakasarap po na
naranasan natin yung pagtira ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napakahalaga na itong tahanan natin na pinananahanan ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, manatili na ito'y malinis, manatili na ito'y laging nabibigyan ng kalungguran ng ating Panginoon. What does it mean when God dwells among us? When God dwells among us, tatlong bagay po ang makikita rito. Hindi tayo nag-iisa, may kapayapaan tayo at gabay, at ang pangatlo, may pagbabago sa ating buhay. Kaya, pag tayo sinasamahan ng Diyos, hindi tayo nag-iisa, na kahit na sa gitna ng napakaraming hirap at pagsubok na nararanasan natin, sinasamahan tayo ng Diyos. Kahit na sa sitwasyon na halos 2 linggong nagbabaha, 2 linggong nararanasan ng pag-ulan, pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at gabay sa bawat isa sa atin dahil nga tayo sinasamahan ng Diyos. Hindi lang natin siya nakikita, pero nararanasan natin. Pinararanas niya ito sa pamagitan ng kapayapaan, pag-ibig at lakas na galing sa Diyos. At ang pangatlo, may pagbabago, may pinabago, may nababago sa buhay natin kapag tayo ay sinasamahan ng Diyos. Tayo po ay nagiging matulungin, tayo po ay laging mapagpasensya at puno tayo ng pag-asa. Yung pag-asa na ito ay hindi galing sa atin o sa ibang tao, ito ay galing sa Diyos. Kaya sabi po ng Revelation chapter 21 verse 3, sabi niya dyan, "And I heard the great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God." Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan at nagsasabi, "Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay nasa kanila, magiging Diyos nila." Kaya ipararanas ng Diyos sa message na ito, sa panahon nang sila ay naandun sa lugar na kung saan sinusubok sila. Dito na pinatatayo, ipagtayo mo ko, sabi nyo sa Exodus chapter 25, ipagtayo mo ko na isang santuaryo. Na sabi ng Panginoon, sabi niya dyan, pagawa mo ko na isang santuaryo na titiran ko kasama nila. Si Moses ay binigyan ng tungkulin na parang tayo yung kanyang tabernakulo. At lahat ng sinabi ng Panginoon, ito ay kopya-kopya. Kung ano yung sinabi lahat ng Panginoon, talagang ginawa. Exactly, walang dagdag, walang bawas doon sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon kay Moses at sa mga Israelita. Lahat ng pinadadala ay talagang ginawa. Kaya doon, tuwang-tuwa ang Diyos, galak na galak ang Diyos doon sa ginawa ni Moses at mga Israelita. Kaya napakasarap na makita na ang Diyos ay bumababa sa pamagitan ng isang ulap na nandun dahil nga ang kaluwalhatian ng Diyos ay bababa kapag siya ay ino-honor. Maging sa praise and worship natin, kapag siya ay ino-honor natin, sinasamba natin ng buong puso at buong lakas at buong talino na ibibigay sa Panginoon, bababa ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang sa panahon noon, kundi sa panahon ngayon, gagawin ng Diyos yun dahil siya ang Diyos na nanuluwalhati sa mga puso at sa buhay ng bawat pananampalataya na tayo po ay talagang gusto ng Panginoon makita yung tunay na katapatan at sincero na pagbibigay ng kaluwalhatian sa napakalaking Diyos.
Hallelujah. Sabi ng Exodus 25:89, at kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Yun ang ginawa ng Panginoon. Dahil na ginawa ng lahat ng mga Israelita at ni Moses ang lahat ng pinagagawa ng Diyos. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. Kaya lahat talagang exactly. Kaya ang Diyos ay nasatisfy doon sa ginawa nila Moses at mga Israelita sa panahon na para gawin yung tabernakulo, para sambahin ng Panginoon, para bigyan siya ng napakataas na pagluwalhati sa ating Panginoon. Kaya makikita natin yung isang picture, mamaya, yung para sa ating number 1 point. Pero napakahalaga na yung pagsamba ay makita yung pagsunod sa ating Panginoon. Kapag sineryoso natin ang salita ng Diyos, makakaranas tayo ng presensya niya. Kapag sineryoso natin ang pakikinig, at ito ay nilalagay natin sa ating mga puso, siniseryoso natin ang word ng Panginoon, makakaranas tayo ng kanyang presensya. Sasamahan tayo ng Diyos, sabi na niya. Talagang kahit saan tayo pumunta, God will always dwell with us. God does not dwell where He is not honored. Talagang sasamahan tayo kung ang Diyos ay nagbibigyan ng parangal at kaluwalhatian sa ating mga buhay. May tatlong bagay ko. Ano-ano yung mga mararanasan natin kapag ang Diyos ang kasama natin? Ano-ano yung mga mararanasan natin bagay kapag ang Diyos ay kasama natin? Number 1, obedience. Yung obedience na ito ay napakahalaga. Dahil lahat na nasulat sa Bible is about karamihan obedience. Lahat. Sa panahon ni Samuel, sa panahon ni Haring David, sa panahon ng lahat ng mga lingkod ng Diyos. Dahil na dito kay Moses, na ino-honor ng Panginoon yung kanyang pagsunod. Kaya yung pagsunod, ito yung gusto ng Panginoon hanggang sa kauliwang niya sa buhay natin, paghinga, obedience. Dahil ito ang nagpe-prepare ng ating mga daan para sa kanyang presensya. Obedience prepares the way for His blessing. Kaya ito ang nagbibigay daan para yung kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin araw-araw sa ating buhay kung kasama natin ang Diyos at tayo ay sumusunod ng walang reklamo. Kaya nga kung tayo nareklamo, hindi natin mararanasan ng Diyos. Kasi kung tayo nagreklamo, hindi natin nabibigyan siya ng kahalagahan. Hindi natin siya naitataas. Pero napakahalaga, kapag tayo ay sumusunod, lalo na sa place of worship pa lang, kung tayo ay nag-unite, kapag pinapataas ang kamay natin, taas natin, kung nakikita ng Diyos, ang Diyos nakakakita ng ating mga ginagawa. Lihim o hindi lihim. Kaya talagang ito ay gusto ng Panginoon nakikita sa buhay natin at sa puso natin, laman ang puso natin, ito nagbibigay daan para samahan tayo ng Diyos. Lagi tayo sasamahan ng Diyos araw-araw sa ating mga buhay. Meron isang example sa buhay ni Abraham. Tingnan po ito. Abraham offers Isaac sa sana. Lahat sinunod. Kahit mabigat, kahit sa isang anak na ihahandog sa Panginoon, ay hindi siya nagdalawang isip niya. Lahat tayo, yung pagsunod sa pagpupuri sa Panginoon, sa ating pananalangin, sa lahat ng ating ginagawa, anuman ang tungkulin natin bilang Kristiyano sa church na ito, anuman ang ating tungkulin na ginaganap, gawin natin gusto ng Panginoon. Ito first. Lagi.
with obedience. Kaya nakita natin, itong example ni Abraham na hinandog sa Isiyasar na napakabigat gawin, pero ginawa niya dahil mahal niya ang Diyos. Ganun din ang pinagagawa sa atin. Lahat ng anumang mahalaga sa atin, pag hinihingi ng Diyos, ibigay natin. Mabigat yun. Pero yun ang gusto ng Panginoon na number 1 ay yung pagsunod ng walang alinlangan, walang agaw-agaw, pagsunod ng buong puso, buong lakas, lahat. Kaya tayo narito para sambahin siya, para bigyan siya ng kaluwalhatian, para itaas ang kanyang pangalan. Yun lang at wala ng iba. The very purpose of our life, ang gusto ng Panginoon ay sumunod tayo hanggang huli. Kasi kasama natin ang Diyos. Mula ngayon hanggang sa susunod na buhay. Kahit mamatay pa tayo, diretso na tayo. Ang gusto ng Panginoon dito na, matesting yung ating pagsunod sa Panginoon. Habang tayo bubuhay, gagawin lang natin ay sumunod at sumunod na walang pagreklamo. Yun ang gusto ng Panginoon para mabuhay tayo ng tuloy-tuloy para sa Panginoon. Mabuhay tayo na nag-enjoy, may kapayapaan, may lakas, may pag-ibig na kasama ang Diyos. Kasi nga, ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin araw-araw sa ating mga buhay. Sabi po ng Exodus, chapter 13, verse 21. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. At ang Panginoon ay namumuna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang pagtubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang taglawan sila upang sila'y makapaglakad sa araw at gabi. Ano ang pakulay dito? Ito, bakit ginawa ng Panginoon ito? Dahil mahal ng Diyos ang mga Israelita. Mahal, iniingatan tayo. Sabi ng Isaiah 46 verse 4, dahil nga tayo ay mga lingkod, tayo ay nilikha ng Diyos, tungkulin niya na tayo ay ingatan at iligtas. Ito yun. Kaya tungkulin ng Panginoon na ingatan. Pinapatnubayan sa daan, sa gabi, may halibing ako. Sa araw, may halibing ulan. Ayaw, mainitan. Pag nalalamigan, may pampainit ako. Kaya talaga siyang nagdiwanag din. Kaya talaga, ito, makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin. Hanggang ngayon, kapag tayo nalalamigan, may gagawin siya na talagang painitin niya. Pag tayo nalalamigan dahil ulan, painitin niya ang panahon. Pag tayo na naiinitan, may malamig na gagawin ng Panginoon. Yan ginagawa niya sa panahon ngayon. Kaya kung ano yung mga ginagawa ng Panginoon, ginagawa niya tuloy-tuloy sa buhay natin kapag tayo ay laging sumusunod sa Panginoon. Sabi ito, Moses did everything just as the Lord commanded him. Bawat utos ng Diyos ay sinunod nila ng buong puso at walang dagdag o bawas. Their obedience was not just about structure, it's about surrender. Yung surrender, yung isinusunod mo ang lahat, ginagawa ang lahat sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga panahon ng Israelita, na nandun sila sa wilderness, lahat ginagawa. Parang nais, bibigay lang yung magandang tabernakulo na sasambahin ng Diyos. Ang Diyos ay pupurihin at dadakilain doon sa tabernakel na ginawa nila, na pinagawa ng Diyos. Hindi nila magagawa yan kundi sa gabay at tulong ng Diyos. Sa likod ng bawat kraso ng tabernakulo, sila ay may pusong handang sumunod. Tandaan po natin ito. Hindi sapat ang husay o ganda ng gawa. Ang mahalaga ay kung ito ba ay alusunod sa kanyang kalooban. Hallelujah. Sabi rito, hindi sapat
ang husay o ganda ng gawa. Mahalaga ay kung ito ay alinsunod sa kanyang kalooban. Hindi sapat ang husay. Kahit mahusay pa tayo sa lahat ng larangan na pinagagawa ng Diyos. Kahit tayo ay excellent, brilliant, talagang magaling. Kahit kumanta tayo, husay-husay natin kumanta. Kahit sumayak tayo, galing-galing natin sumayak. Wala kang yun. Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? O ito yung ginagawa lang natin 5 years, 4 months? Kahit napakagaling pa natin sa lahat ng larangan, tayo na yung pinakamadalino. Tayo na yung pinakamagaling mag-isip. Hindi sapat ang husay o ganda ng gawa. Ang mahalaga ay kung ito ba ay alinsunod sa kanyang kalooban. Talaga bang ito ay nahihipo ang puso ng Diyos habang tayo ay ginagalingan natin. Pero sa lahat ng ginagawa ng music team, lahat nagsasakripisyo para talaga ay bigay ng Diyos. Kaya talaga kahit nahihirap yung mga practices, pero ginagawa nila kahit dadaan sa mga iba, pero talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napakaganda. Doon sa una, kapag siniseryoso natin ang salita ng Diyos, makakaranas tayo talaga ng presensya niya. Mahalaga ang Diyos. Kaya lahat tayo. And then, Moses didn't improvise. He followed God's pattern exactly. And because of that, the glory of the Lord came. Kaya ang Diyos ay bumaba doon sa tabernakulo na hindi siya makalabas doon sa tabernakulo na pinagawa ng Panginoon dahil nga bless ang Panginoon. Naluwalhati ang Diyos sa pinagawa ng Panginoon at ginawa naman ito ng buong puso at walang reklamo sa pinagagawa ng Diyos. Tayo po, when we build our lives according to His Word, His glory will fill every part of our life. Mararanasan natin ang Diyos ang gusto lang simulan natin ang tapat na pagsunod sa Diyos. Magmula ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Napakasarap po na sinusunod natin ang Diyos. Hindi po tayo talo. Wala pong talo kapag sinunod natin ang Diyos. Maging tapat lang tayo sa pagsunod. Ang mananatiling tapat, sabi ng Matthew 24:13, ang mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Yan ang pangako niya. Kaya dapat ito ay nilalagay sa puso natin ng malalim. Kaya yung mananatiling tapat sa pinagagawa ng Diyos, anuman ang tungkulin natin sa Panginoon, tinanggap natin yan, hindi sa mga leaders. Sa Diyos natin tinanggap yan. At sa Diyos din ang magre-reward sa atin, hindi tao. Diyos ang magre-reward ng ginagawa natin ng may katapatan ang ating mga tungkulin para sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Masarap po maglingkod. Ang sarap na noong pag nagagawa natin ang isang tungkulin na pinagagawa ng Diyos, ang sarap. Kahit pagod tayo, kahit nagpapagod tayo, pero ramdam natin, ito ay nakarating sa lumunutan ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba yun? Nararamdaman niyo po ba na na-accomplish natin yung pinagagawa ng Diyos? Hindi lang kahit tayo ang may gusto nito, kundi gusto ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Number 2, His glory fills what we dedicate. Ang kanyang kaluwalhatian ay pinupuno
yung mga bagay na hinandog natin sa Diyos, na inalay natin sa Kanya. Kapag inalay natin ang ating buhay, inalay natin ang lahat sa buhay natin. In every area of our life, sabi ng Panginoon, His glory fills what we dedicate. Sa panahon ni Moses, si Moses in Mount Sinai, talagang nakita natin na ang buhay, yung lahat sa buhay niya, dinedicate niya sa Panginoon na siya pumunta doon sa Mount Sinai at doon ibibigay yung 2 piraso ng tablet. Para kami laptop. Kaya Moses in Mount Sinai, kaya binigay yung 2 piraso. Pero nung pagbaba niya, siya nag-shine. His glory, kaya yung dinedicate niya, yung kanyang sarili, si Moses, ay nanginginan, nagniningning sa ganda ng Panginoon. At kaya nakikita, the glory of the Lord is upon Moses ng time na yun, dun sa pagbaba niya sa Mount Sinai. At hindi siya matingnan. Ganyan ang Diyos natin. Kaya may pinakita yan kay Moses na hindi mo ako makikita ng harapan, sabi ng Panginoon kay Moses. Ilalagay kita sa isang bato at tatakpan ko ng kamay ko at saka ko dadaan at makikita mo lang ang aking likuran. Yan ang sabi ng Panginoon kay Moses, dahil pag nakita mo ang harapan, mamamatay ka. Ganyan tayo, pero pinararanas yung natin, pinaparanas sa atin ng Panginoon, kapag dinedicate natin ang lahat-lahat sa buhay natin, His glory, mararanasan natin ang Kanyang presensya. Mararanasan natin ang Kanyang anointing. Kaya yung anointing, nagiging anointing minsan. Totoo po yan. Nagbabanish yung anointing sometimes. Kapag hindi na ito, yung buhay natin, hindi totally dedicated sa Panginoon, hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Pero alam natin, sinasamahan tayo ng Diyos. Kahit sabihin pa naman tao, ay walang anointing, bakit mo nalaman? Walang anointing. Malalaman mo lang kapag ikaw mismo nararanasan mo yung pagsama ng Diyos sa buhay mo. Kapag ikaw'y tumatayo at nagsasalita, alam mo, ikaw hindi marunong gano'ng magsalita. Pero pag naging pinapahusay ka ng Diyos sa pagsalita, ibig sabihin, sinasamahan ka ng Diyos. For example, hindi tayo marunong kumanta masyado, pero pag meron isang pastor, nag-worship lead. Pero dati, hindi naman talaga yung pastor na yun, singer, hindi talaga kumakanta. Talagang boses niya, kung nandito yung tono, nandito ang boses niya. Magkaiba. Pero yung pastor, in-improve ng Panginoon. Because yung anointing ng Panginoon, ibinigay sa kanya at nakakanta siya ng maganda. Na dati ay hindi nakakaganda. Dinidevelop ng Diyos, ina-anoint ng Diyos yung ating mga tinig, ina-anoint ng Diyos ang ating puso. Basta binigay ng buong puso sa Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay ng anointing. What we dedicate sa Panginoon. Pero napakalaga na tayo ay patuloy na gumagawa na talagang hinahandog ang lahat-lahat sa buhay natin para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Exodus, chapter 40, verse 34 and 35, yung binasa natin kanina. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Nang magkagay tinakpan ng ulap ang tabernacle ng kapsanan, at tinunok ng Panginoon ang kalwalhati ng tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. At si Moses ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapsanan
sapagkat lumagay sa ibabaw niya ang ulap at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Ang Diyos ang pumupuspos ng mga kapisanan, ng mga pagtitipon ng mga libro. Kaya lahat, tayo ay pwedeng puspusin ng Panginoon na talagang punuin. Para sa panahon ni Solomon, si Solomon ay hindi makaminister. Ang Diyos ang nag-minister, hindi makasalita. Itong si Solomon, King Solomon, dahil nga inanoin ng Panginoon, yung hinandog sa Panginoon na templo na pinagawa, hindi si King David, kundi yung anak niya na si Haring Solomon. Kaya talaga yun ay doon nakita ng mga tao, hindi talagang nagpuri lang at walang maihayag na mensahe kundi ang presensya ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos naranasan ng mga panahon yun. Kaya lahat tayo, mararanasan din natin yun. Kapag tayo ay buong pusong sumusunod sa Diyos, lahat tayo, at tayo gusto natin, maranasan natin ang presensya ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. Feel what we dedicate. Ano ba yung dinedicate natin? Gusto ng Panginoon, walang nakatago. Walang hindi nakahandog sa Panginoon. Lahat gusto ng Panginoon, surrendered life ang gusto ng Panginoon. Sabi dito, kapag ang isang bagay ay inialay para sa Diyos, ginagawa niya ito ng tahanan. Kapag ang isang bagay ay inalay para sa Diyos, ginagawa niya ito ng tahanan. Tumitira ang Diyos. Yung merong loyalty, yung merong sincerity, pero doon sa Bible, doon po sa kay Jacob. Kay Jacob, nung nagpakita ang Panginoon, yung sila'y nag-wrestling, naglagay siya ng isang lugar para sa bahay ng altar. Ang Diyos, naglalagay ng altar sa buhay natin kapag ang bagay na napakahalaga sa atin ay inalay natin sa Diyos. Ginagawa niya din ito ng tama. Ang sarap nito. Talagang kung tayo'y totoo, nagpapakatotoo sa Diyos, totoo ang Diyos na gagawin niya lahat ng pangako niya sa kanyang salita. God does not just visit, He feels what is fully given to Him. Lahat tayo. The tabernacle wasn't just a tent. It was a declaration that God is welcome on that tabernacle. Declaration, dahil nga lahat ng bagay na pinagagawa ng Panginoon kay Moses at lahat ng pinadadala sa mga Israelita ay talagang ginawa nila ng may katapatan, may sinseridad. Dahil nakita sa bawat sinulit, sa bawat kahoy, sa bawat ginto, nandoon ang pananampalataya at dedikasyon ng mga tao ng unang panahon. Bawat sinulit, bawat kahoy, bawat ginto, nandoon ang pananampalataya. Ganun din sa atin. We live by faith. We walk by faith. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi kung may pananampalataya na tayo sasamba sa Diyos, mararanasan natin ang presensya ng Diyos at alam natin, ito ay nararanasan natin yung kaluwalhatian ng Panginoon bumababa siya in our midst. Kapag siya ay welcome natin sa kongregasyon, kapag pinupuri natin siya ng buong puso. When we offer our best, God responds with His presence. When we offer our best, God responds with His presence. Kaya gusto ng Panginoon, hindi lang basta sumamba,
Hindi lang basta maglingkod. Hindi lang basta ginawa yung tungkulin. Kailangan bigay natin ang best. Doon nga sa sinasabi lagi ng mga pastor, na hindi ko masyadong narinig dahil hindi ako nakaabot ng pag-preach si Pastor Didi. Pero, ang narinig ko, ito ay kumukonekta. Ibinibigay ng senior pastor natin na dati, yung founder mismo, ibinibigay pati pato. Lahat. God responds with His presence. Kaya, nakita niyo po, dahil ginawa ng founder, yung paglilingkod na yun, ngayon, ilang taon na ang Glorious Covenant? 37 ito na po. 37. God responds with His presence in this congregation. Kaya, walang pwedeng kumalaban, lahat ng lalaban kalaban ng Diyos. Kasi nga, we offer our best. The founder offer his best para sa Panginoon dito sa Glorious Covenant Ministry. Naniniwala po ba kayo na kayang gawin ng Diyos yan? God responds. Sumasagot ang Diyos ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan, kaya mas lalong binibless ng Panginoon ang lugar nito. At salamat sa Diyos kasama ako. Salamat sa Diyos. I'm blessed that I'm part of Glorious Covenant Ministry. I'm blessed. Kaya, almost 9 years na ako dito. Ito sabi ko sa Panginoon, hindi na ako. Doon kasi nalay at pinatinay magawa lang ako ng Pastor Dennis o sabihin. Pero sabi ko, sasabihin ko pa rin. Kasi makasulo na. Kaya talagang, pag sa Panginoon tayo naglilingkod, when we offer our best, kaya hindi tayo maglilingkod ng tinatawag na chinchak lang. Ano yung tawag ng chinchak? Okay. Kung ka ng keyboard, okay, huwag ka nang mag-aaral masyado, basta maka-keyboard ka lang. Mag-drums ka. Basta magtambol-tambol ka lang, kahit hindi tumatayin sa kanta, okay lang yan. Hindi ganyan maglilingkod ng best. Kung mag-preach ako, kami, ng sige lang, isang oras ko lang gagawin, 2 oras, 3 oras, at ibibigay ko na. Kaya, lahat ng tao pinahahalagahan ng Diyos. Tapos gagawin ko lang 1 oras, 2 oras, na para ibigay na lang ng gawin. Na para ba, sa merienda, kulang pa yun. We offer our best. Kaya, hindi, sandali lang ginawa ito. Pinagkukunan ng pansin. Kaya kung ito i-message ko lang ng, sige, madali natin, mga 30 minutos ko na lang ang page. Pero kung talagang pinaghandaan, medyo mahaba ng konti. Dahil binibigyan natin ang pahalaga, una, ang ating Diyos. Pinapahalaga ng Diyos ang kanyang mga lingkod na nalikod. Nakalaga tayo sa Diyos lahat. Lahat tayo mahalaga sa Diyos. Kaya pinagandaan ito, when we offer our best, God responds with His presence. Offer our best. Ibigay natin ang the best. Yung mga damit natin, the best para sa Panginoon. Sa kasal yan, ibigay natin ang mga magagandang damit. Sa birthday, ang ganda-ganda ng mga damit natin. Ganda na. Sabi ka parang hindi kakasal dito sa... Kaya nga, mas maganda yung nagpilit niya minsan parang talagang aaway sa kasal. Talagang pinaghahandaan. Pag-aarap na sa presidente ng Pilipinas, nagsusunod ng maganda. Tapos, sa ating hari ng mga hari, ang susunod natin, pantalon na wala pala. Labas pa puso. Tapos,
Sabi natin, Lord, I worship you. Pwede kayo? When we offer our best, dapat sa Diyos natin, amen? The King of Kings and the Lord of Lords. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Hallelujah. Worship is about giving our full surrender life. Ito yung worship na tinatawag. Pagsamba sa Diyos, lahat ng ginagawa natin ay buhay pagsamba. Lahat, yung ginagawa natin, tayo man ay treasurer, tayo ay usher, tayo ay worship team. Worship. Our life is a worship. When He sees our surrendered life, He shows His glory. And that is God's response to us. Surrendered life. When God sees our surrendered life, He shows us His glory. Kaya talaga ipapakita ng Diyos kung gaano siya kasincere sa pag siya ay worship ng buong puso. Kaya mamaya, aawit tayo sa Diyos ng buong puso para sa Kanya. The best ang Panginoon natin. Ibigay natin ang the best na pagsamba natin sa ating Panginoon. Gusto ba natin mapuno ng presensya ng Diyos? Lahat tayo gusto po natin. Gagawin po natin, dedicate every area of our life. Our time, our talent, our treasures. What we surrender, He feels, and what He feels, He transforms. Dedicate every area of our life. Yung oras natin, yung ating mga talento, at yung ating mga kayamanan. Yung kayamanan ay pinagkatiwala ng Diyos. Ang mga talento, pinagkatiwala lang ng Diyos. At ang ating panahon, ating oras, 24 hours a day, lahat yung pantay-pantay. Walang nakararamang sa atin. Yung iba, sabi 28 hours sa kanya, yung iba 26 hours, 30 hours. Hindi, lahat tayo 24 hours. Walang lamangan. Ang Diyos walang favoritism. Ang Diyos ay nagbibigay ng pantay-pantay sa lahat ng kanyang mga. Kung binigay ang 24 hours, kasi ng Panginoon, bigyan natin ng ikaw po ng ating 24 hours a day. Ang 24 hours a day, ilang oras ang ikaw po ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Kaya, minsan, kahit sa pagsamba pa lang, from 8 to 10, 2 hours, minsan hindi pa natin mabigay yung kahit ikaw po nito. 2 hours and 40 minutes. Tingnan niyo po, yun naman hinahanap ng Diyos. Minsan, di pa maibigay yung 2 hours and 40 minutes. Mas ini-enjoy yung kung ano-ano ang pinagkakabalahan. Pero gusto natin mapuno ang presensya ng Diyos. Gusto ng Panginoon, talaga punin tayo. Pero, offer our best sa Panginoon. Number 3, His presence leads the journey ahead. Yung kanyang presensya ang siyang gumagabay sa atin sa ating paglalakbay. Ang buhay natin, Kristiyano, ay isang paglalakbay. Kaya naglalakbay tayo kasama ng Diyos. Kahit saan man tayo mapunta, sinasamahan tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos sa 1:9, wherever we go, God is there to cover us, to protect us, to direct us. Yun yung ginagawa ng Diyos. Protection at yung direksyon. Yan ang gawain ng Diyos. Sa tulong ng Sampung Espiritu, yung kanyang presensya, siya ang nagbibigay ng gabay para sa ating nilalakbay sa mundo nito. Sabi ng Exodus chapter 40, verse 36 to 48. And when the cloud was taken up to cover the tabernacle, and the children of Israel went onward in all their journeys,
At pagka ang ulat ay napaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. But if the cloud were not taken up, then they journeyed until the day that it was taken. Datapwat, kung ang ulap ay hindi napaitaas, ay hindi nga sila naglalakbay hanggang sa araw ng napaitaas. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, and in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at ang apoy sa loob niyon sa gabi. Paningin ng buong lahi ng Israel sa kanilang buong paglalakbay. Nandun yung protection ng Diyos. Covered sila, protected and directed sa kanilang paglalakbay. Hindi maglalakbay kung sila ay hindi kumikilos ang ulap na iyon. Hindi kikilos ang mga lingkod. Kasi ayaw ng Diyos mauna tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo ay laging mamuna sa direksyon. Hindi pa nagtidirect ang Panginoon, pero tayo may sarili ng direksyon ng buhay natin. Ayaw ng Diyos yan. Kaya gusto ng Panginoon, trust in the Lord with all our heart, and lean not in our own understanding, in all our ways acknowledge Him, and He will direct our paths. Siya ang nagagabay ng ating mga landasin, hindi tayo. Kaya talagang tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat kung ano sinabi ng Diyos, yun lang ang gagawin natin. Kung ano lang ang pinagagawa sa atin, yun lang ang dapat natin gawin. Walang dagdag at wala rin bawas. Walang election. May dagdag bawas. Pero sa Panginoon, walang dagdag bawas. Hindi pwedeng dagdagan ang kanyang salita at hindi rin pwedeng bawasan ang lahat ng sinalita ng Diyos. Yun lang ang dapat. Kaya kung ano lang sinabi ng Diyos, huwag na natin dagdagan pa ito. At sinabi ng Diyos, ano yan? Translation from our life. Kaya talagang gusto lang ng Panginoon, tayo mismo ay sumusunod lang sa gabay ng Panginoon. Sabi po, sa Book of Exodus, kapag gumalaw ang Diyos, doon lang sila gagalaw. Kapag hindi gumalaw ang Diyos, hindi rin sila gagalaw. We need today is total dependence on God. Yun din ang ginagawa ng mga Islamita ng araw, total dependent on God, o dependence on God. Kailangan nakadepende lang sa Diyos. Kung ano pinagagawa ng Diyos, yun lang ang dapat natin gawin. It's not about speed, it's about spiritual sensitivity. Hindi mahalaga kung gaano tayo kabilis tumilos. Ang mahalaga ay kung kasama natin ang Diyos. Alam natin, kapag sinasamahan tayo ng Diyos, meron naranasan tayo ng kapayapaan. Amen? May kapayapaan kung tayo. God's presence was both protection and direction for God. When we learn to move only when He moves, we will never be lost. When we learn to move only when He moves, we will never be lost. Hindi tayo mawawala sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay. A life led by His presence is a life of peace, power, and purpose. Napakalaga nito. A life led by His presence is a life of peace, life of power, and life of purpose. May layunin, may kapayapaan, may kapangyarihan, at may layunin ang ginagawa natin. Kaya bakit tayo gumagawa? Bakit tayo sumasamba? Bakit tayo kumikilos? Dahil yun ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Para sa ating pamilya, sa ating pagkakasyon. Sabi nito, Exodus begins in slavery, but ends in glory. Yan ang naranasan ng mga Israelita na lumabas doon sa land of Egypt. The turning point. Ano yung turning point? Because of their obedience, because of their worship, and because of their desire
to dwell with God. Napakaganda. Turning point. Sa buhay natin, ang gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy na pagsunod, tuloy-tuloy na pagsamba, at tuloy-tuloy na hingin yung hangarin na laging kapiling ang ating Diyos na buhay araw-araw. Amen. This is not just Israel's story. This is our story too as believers. We want us to fill our life. God wants to fill our life with His presence and lead us into His promises. God wants us to fill our life with His presence and lead us into His promises. Gusto niya, kapag kasama natin ang Diyos, mangyayari ang lahat ng pinangako ng Diyos kung tayo ay patuloy na susunod, sasamba, at hahangarin na tayo ay lagi samahan ng Panginoon. Sa Diyos po ang napakataas ng patuloy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tumayo at palitin natin ng awit ng pagsamba sa Panginoon. Tayo sasamba sa Panginoon at ibigay natin ang lahat ng best para sa atin. Amen. Hindi po minsan paglakwa po rin natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hindi po tayo nalagay sa prayer.